sa Article 59 sapagkat nag-withdraw tayo sa ICC. So wala na ho tayong treaty with the ICC. So hindi na ho applicable yun sa atin. Alam mo sir, ikaw pilit mong hinihiwalay, Madam Chair, yung tao at saka yung state. Di ba? Hinihiwalay mo palagi. Opo. Kasi may ICJ po eh. Can you define kasi a ang state? ICJ po for the state. Sandali na sir. What is a state? Ano ang elements ng state? Di ba? Ang element ng state is territory, people, sovereignty, ano yung pang-apat? Government. Oh. So yan ang state. Ngayon, bakit mo ihiwala yung population? Diyan sa kasi state na yan. wala hong power over government walang state natin. kung walang population. Wala hong power ang ICC over our government. O kaya kasi nga hindi na ho tayo, wala na ho tayong treaty eh. Over our state. Kasi nag-withdraw po si President Duterte sa ICC na wala na po ang pwede nilang gamitin na kinakailangan pong dumaan po sa korte dahil nga may treaty. Kaya nga hindi ma-invoke ang extradition eh. Yung nga ho yung naging dilema rito. Yung naging gamot ay naging problema. Bakit mo sinurrender? Kung hindi nga ma-extradite, isurrender mo May pa. warrant of arrest po eh. May warrant of arrest po over the individual. Sabi mo naman, hindi natin recognize yung jurisdiction ng ICC. Kung mag-issue sila ng warrant, bakit mo i-implement? Alam niyo ho, we belong to a community of nations and mahirap na pong talikuran ng ating responsibilidad sa community of nations, especially that we have embraced international humanitarian law through Republic Act 9851. Mahirap, Madam Chair. Balikan na lang natin si General Torre o kung okay, Senator Bato. Yes. Balikan natin kasi yung arrest with a warrant, you know very well na arrest with warrant yung sinasabi ninyo. Alin ba talaga, arrest with warrant o warrantless arrest? Asa na ba tayo? Nalito na ako. Di ko na We have a warrant, masundan ma'am. Sorry? We have a warrant. You have a warrant. But nevertheless, meron kayong sinasabing reglementary period. Ma'am, I'm just using it as a yardstick to define yung requirements sa arrest with warrant na delivery of the arrested person to the judicial authority na nag-issue ng warrant without undue delay. But in reality po, that yardstick does not exist. Yes, of course, ma'am. Kasi wala naman deadline pag meron kang warrant, di ba? I should have delivered him earlier, ma'am, actually, kung tutuusin. Oh. Kung Bakit hindi, earlier pa? kung hindi ako hinadlangan, ma'am, dapat nadala na kaagad yun sa aeroplano. Ganun ba? Yes, ma'am. Ilan ang aarestuhin ninyo? Isa lang naman, ma'am. E.S. Medialdea, Isa lang naman, ma'am. sino-sino pa, si Attorney Delgra. What's the real reason then? Kung hindi naman, sinabi ninyo, hindi naman talaga warrantless arrest. Wala naman talagang reglementary period. May warrant kami galing ICC. What's the reason for the rush to The Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. on the Ang orders sabi given lang, to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabi ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane that will bring him to the Hague, Hindi ma'am. pa rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na, natulog nga. Ba't nagmamadali-dalin sa Hague yan? Nadali na ninyo arestado na ninyo Ba't pa ninyong pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason? Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang, ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan na nagmamadali kayo? Ma'am, I will reiterate my answers a while ago. The position that my mission is just bring him to the plane that will bring him to the Hague. As to the rush, if you consider it as rush, It is a I am rush. not in the, Kasi I am dapat not dadalhin privy. pa yan sa husgado, di ba? That is your, that is the, No, if that is the law, sir. If that is the impression that was delivered to you, ma'am, ang sa akin lang is,
those are beyond my competence to answer. Kung sa tingin niyo rush yan, it's not rush. It's something that I have to do na talagang isakay lang sa plane because that is the order that was given to me. As to the other nuances of that order, I may not be able to answer that intelligently or competently. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilaw. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganon. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili, talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung, Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor, nandoon ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka.